ang pag-atake ng alyansa sa Forbidden Island ng Iran. Shoot to kill ang sino mang tumapak dito nang walang pahintulot mula sa IRGC. Kasama sa mga pinupuntirya ngayon ay ang maliit na isla sa Persian Gulf. Ito ang sentro ng kalakal sa langis ng Islamic Republic, ang buhay at ang dugo ng rehimen. Kung mawawala ito sa kanilang kontrol, babagsak ang buong bansa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang unang tumawag dito bilang Forbidden Island ay hindi mga Muslim, hindi rin mga Arabo, subalit mga Kristiyano. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Patuloy ang pag-atake ng pinagsanib puwersa ng Amerika at Israel laban sa Islamic Republic ng Iran. Ang ganti ng Iran ay pigilan ng mga barkong pangkalakal na tumatawid sa kanilang karagatan. At ang sabi sa The Age, noon lang 15 ng Marso 2026, nananawagan si Donald Trump sa ibang bansa na magpadala ng kanilang mga warships para bantayan ang mga barkong tatawid sa Strait of Hormuz. Ganyan din ang ulat mula sa The Guardian noong ding 15 na nananawagan nga si Trump sa United Kingdom na magpadala ng kanilang warship para protektahan ang mga barkong tumatawid sa Strait of Hormuz. Milyong-milyong bariles ng langis ang dumadaan sa makitid na tawiran, kaya mahalaga ito sa ekonomiya ng mga bansa at importante para sa Iran. Kung ganun, bakit sinasabotahin ng Iran ang mga barkong tumatawid? Upang maunawaan ng lubusan ang kahalagahan ng langis para sa Iran, kailangan ay magbalik sa nakaraan. Nagsimula ang pagunlad ng oil industry sa bansa mga taong 1908 nang natuklasan ng Anglo-Persian Oil Company ang ilang balon ng langis. Tinawag na Anglo-Persian dahil magkasosyo ang Briton at Iran sa negosyo. At pagsapit ng mga taong 1970, panahon ng pamumuno ni Mohammad Reza Pahlavi, ang Shah ng Iran, lumaki ng lubusan ng produksyon ng langis sa bansa at umasenso. Mga 1974, isa ito sa nagpo-produce ng pinakamaraming bariles ng langis. Tone-tonelada ika nga. Parang yung pandemic hero ng Pinas kung magsalita, tone-tonelada. Pero nagbago ang lahat nung naganap ang Iranian Revolution. Kaila sa marami na sobrang lawak ng nakatagong langis sa lupa ng Iran. Sa katunayan, hawak nito ang pangatlong pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo, kasunod ng Venezuela at ng Saudi Arabia. Taong 2024, halos 12% ng kabuuang reserbang langis sa buong mundo ay nanggaling sa Iran, at mga 24% naman sa buong Middle East. Bukod pa sa langis, pangalawa ang Iran sa may pinakamalaking reserba ng natural gas na umaabot sa humigit kumulang 34 trillion cubic meters. Talagang tone-tonelada. Kapag sinabing natural gas, ito yung pinanggagalingan ng LPG gas na gamit natin sa pangluto. Pero sa ibang bansa, gamit yan sa mga heaters. Yung iba pampatakbo ng malalaking makina sa mga pabrika. Kaya malaking bagay ang ambag ng Iran sa buhay ng tao. At syempre, sa ekonomiya ng buong mundo. Nang naupo sa kapangyarihan ng mga ayatollah, malaki ang naging pagbabago sa ekonomiya ng Republika. Noong una, napakadami ng produksyon ng langis. Umaabot sa mga 5 hanggang 6 na milyong bariles kada araw. Pero nang dumating ang Islamic Republic, nagkaletse-letse ang Iran. Nagkaroon ng maraming government protests, kaguluhan sa politika, at pag-alis ng maraming dayuhang engineers at eksperto.
at ang pinakaresulta ay biglang bumagsak ang produksyon ng langis at ng kanilang natural gas. Taong 1979, bumaba ito sa 3 milyong bariles, halos nangalahati. At nagpalala ng problema pa ay ang patong-patong na economic sanction mula sa mga western countries, lalo pa at mabigat ang pinataw ng Estados Unidos. Nawala ang impluwensya ng kanluran sa Iran at ang pagkakaibigan nito sa Israel na nagsimula pa noong sinakluluhan sila ng prinsipe ng Persia na si Cyrus the Great sa kamay ng mga Babylonia. Totoo ang narinig mo, magkaibigan ng Israel at Iran sa panahon pa ng Lumang Tipan. Subalit sa pamumuno ng mga nagdaang ayatollah, naging mortal ang magkaaway ang dalawa. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa politika dahil sa ekonomiya. Sinundan pa ito ng Iran-Iraq War noong mga taong 1980s. Tuloy-tuloy ang paghina ng produksyon ng langis at kalakal. Dagdag pa sa nagpapahirap ay ang mga korupsyon sa gobyerno at ang paglipat ng kontrol ng industriya sa langis sa National Iranian Oil Company. Sa simpleng paliwanag, humina ang Iran nang napigil o nagambala ang produksyon ng langis at natural gas sa bansa. Malaki ang papel ng energy sector sa ekonomiya ng Iran. Ang kita mula sa pag-export ng langis ay isa sa pangunahing pinanggagalingan ng pera ng Islamic regime. Ito ang pinagmumula ng puhunan sa kanilang nuclear research, paggawa ng mga drones, pag-angkat ng materyales ng libu-libong ballistic missiles. Kapag nawala ng kita ang rehimen, mawawalan ito ng kapangyarihan. Kumbaga sa tao, mawawalan ito ng hininga at sa madaling panahon ay babagsak ito. Pero ang hindi alam ng marami ay ang pinakasentro ng kalakal ng langis ay wala sa mainland ng Iran. Ngunit, nasa isang maliit na isla, ang Forbidden Island ng gitnang silangan. Upang maunawaan ang kahalagahan ng Kharg Island para sa Iran, kailangan ay magbalik sa nakaraan noong wala pa ang Islamic Republic. Taong 1507 nang inangkin ng mga Portuguese ang isla. Ginamit nila itong base para bantayan ang Strait of Hormuz. Mula pa noong una, nakinita na importante sa kalakal ng mga kolonyalista ang makitid na daanan ng Strait of Hormuz. At ang isla ng Kharg ang ginawang base ng Portuguese military. Mahigpit na pinagbawal ang sinumang pumunta ng walang pahintulot, kaya naging forbidden ito. Pagsapit ng 1753, binili ni Tito Frederick van Niphuisen ang isla nang matalo ang imperyo ng mga Portuguese. Nagpagawa siya ng mga bahay at isang military fort na pinabantayan sa mga German Christian mercenaries. Mga taong 1757, nagpatayo sila ng simbahan sa isla at doon lamang ito binuksan para sa lahat ng gustong bumisita. Ilang mga praile mula sa Espanya ang tumapak sa lugar upang sumamba at ikalat ang paniniwalang Kristyanismo sa gitnang silangan. Ngunit 1766, hinagaw ni Mir Muhana ang kuta sa isla at pinaalis ang mga Dutch kasama ng mga praile. 1837, pansamantalang inokupahan ng British ang isla. At sa panahon ni Reza Shah Pahlavi, ginamit ito bilang kulungan ng mga kalaban sa politika. At bitay ang kahahantungan ng sinumang pumunta ng walang otorisasyon. Hindi nawala ang kahalagahan ng isla para sa Strait of Hormuz, sa relihiyon at sa kasalukuyan sa pamanuhan ng Islamic Republic. Kumbaga, kung sino ang may hawak sa maliit na isla ay may kontrol sa buong Persian Gulf. Bagamat maliit lamang na isla ang Kharg Island, mga 25 kilometro mula sa kaliwa ng bansang Iran,
Kahit kasing laki ito ng Makati City, napakahalaga nito sa industriya ng langis. Dito kasi dumadaan ang karamihan ng langis na ine-export ng bansa papuntang ibang lugar. Sa China, sa Bangladesh at kung saan-saan pa. Higit sa 90% ng oil exports ng bansa ay hinahakot ng bari-bariles mula sa isla ng Karg. Malalim ang tubig sa paligid, hindi katulad ng mga pampang sa mainland, mababaw lang. Kayang dumaong doon ng 8 higanting oil ships at sabay-sabay magload ng langis at natural gas. Sa madaling sabi, sa isla ng Karg, kumikita ng bilyong-bilyong dolyares ang rehimen ni Ayatollah. At alam ito ng alyansa. Siyempre, hindi naman mananahimik na lang ang Iran sa isang tabi. Ika nga, they're not going down without a fight. Base sa ulat ng NDTV, nagbabala ang Iran na kung lalaban ng Estados Unidos ng matagalan, babagsak ang ekonomiya ng buong mundo. At dahil sa warning ng Iran, ilang bansa ang nagsimulang kumuha ng langis sa kanilang reserba para matugunan ang pangangailangan ng kani-kanilang mga mamamayan. Sa Pilipinas, iyan din ang ulat mula sa Inquirer.net na sinabi mismo ng Iran na dahil sa giyera ay mawawasak ang pandaigdigang ekonomiya. Walang duda, marami ang nayanig sa babala, siguro mga naihipa sa salawal. Umaasa ang Iran na kung matatakot nila ang Amerika, titigil ito sa pag-atake. Pero mukhang hindi ito ininda ni Donald Trump. Sa Sydney Morning Herald, binalita na binomba ng Amerika ang isla ng Karg. Sinabi ni Donald Trump na military target lamang ang binomba nila at hindi isinali ang mga pasilidad ng langis. Sinadya nilang iwasan ang mga oil infrastructures para hindi lumala ang sitwasyon sa buong mundo. Gayunpaman, nagbigay siya ng kanyang babala na maaaring magbago siya ng isip kung magpapatuloy ang IRGC sa pagbomba sa mga barkong tumatawid sa Strait of Hormuz. Sa CNN, inulat din na ayon kay Trump, lahat ng military targets sa Karg Island ay totally obliterated. O sa madaling sabi, winakasan ng Amerika ang mga military target sa isla ng Karg. At sa ABC News, binalita ngayon lang 15 ng Marso na sinabi ni Trump na kapag natuwa siya sa Iran, titirahin nilang muli ang isla. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pag-atake ng Amerika sa Forbidden Island ng Iran ay nagpasiklab sa mainit na labanan sa gitnang silangan. Ang maliit na isla ay ang sentro ng kalakal sa langis at natural gas ng Islamic Republic. Ito ang buhay at dugo ng rehimen ng mga Ayatollah. Kung mawawala ito sa kanilang kontrol, babagsak ang buong republika. Kaya naman patuloy sa pagbomba ang pinagsamang puwersa ng Amerika at Israel at hindi rin naman magpapatalo ng basta-basta ang Iran. Marahil sa mga susunod na araw ay malalaman natin ang endgame nitong labanan ng alyansa at ulo ng Axis of Resistance. Hindi ba itong sabi? War does not determine who is right, only who is left. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.